magnanakaw din kayo. Galit kayo sa pagnanakaw ni Marcos. Sa ama ni Marcos. Di ngayon, after Marcos gone, kayo din ang nagnakaw. Di ngayon, Marcos naman. Bumaling kayo sa mga Marcos para magnakaw na uli kayo. Gago kayo. Walang katapusan. Talagang babagsak ang bansa kung ganyan kayo. Bakit hindi natin gawin yung tama? Magkaisa kayo para sa tamang gagawin. Huwag yung kayo ang mga destabilizer. Destabilizer ang mga Marcos dahil magnanakaw. Yung Ilkatin Bill nila, gusto nilang kunin. Ha? Binura pa nila yung Anti-Corruption Commission. Executive Order number 1, first day of Marcos. Binura niya yung Anti-Corruption Commission. Bakit? Dahil gusto nilang magnakaw para walang magharang sa kanilang mga pagnanakaw. Yun ang katotohanan dito. Binura ang Anti-Corruption Commission dahil magnakaw sila, magnakaw. Pangalawa, yung agenda nila na bawiin yung Ilkatin Wealth doon sa Amerika. Kaya pumayag na pupunta dito ang mga armas nuklear. Dahil dyan sa rason na yan, na ang Amerika na may hawak sa Ilkatin Wealth nila, gusto nilang kunin, nakipagsabuatan kay President Biden, yun, pumunta ang nuklear, lumaki ang Inca. Ngayon, nag-iba na din siya ng tono. Kasi, ang solusyon daw niya sa West Philippines, ipapauwi na yung nuclear missile. Yun na, magalit na rin ang Amerika sa kanya. So mag-antay siya. February 25, 2025, sa kalendaryo, 1986. February 25, 1986, pinalayas ang kanyang ama. So ngayon, papalayasin din siya dahil ibalik siya ng Amerikano sa Hawaii o may contempt siya doon sa korte. Kulong siya doon. Mag-antay ka. Yan ang mangyari sa buhay mo. Dapat lang kasi wala ka na sa matitinong pag-iisip. Diba? Shutdown government. Kwento ba yan sa isang matinong presidente? Gago, baliw. Kasi atin ka. So ngayon, dapat ikaw ang i-impeach. Dapat ang mga tao ngayon dito, yung kanilang utak i-impeach ang presidente. Dapat. Hindi ang presidente. Yun ang katotohanan. So, nada. Wala. Yusek Ben, para makabuelo si Yusek Ben, nilinaw natin ang issue nila sa pagpapa-impeach kay Sara Duterte, sinurakot daw niya ang confidential fund. Ito muna ang facts. Mainit tayo dito. Mainit daw, dito. Okay. Ito yung facts na gusto nating ilinaw namin ni Yusek Ben. Walang findings ang Commission on Audit or COA na may corruption si Sara Duterte. There are more than 400 na mga agencies of government na may confidential fund. So kung sincero sila sa kanilang sinasabi na gusto nilang i-check ang confidential fund para hindi maabuso at makurap, bakit si Sara Duterte lang? Diba? Malinaw. Si Marcos Jr. sa 2023, 2024 hanggang 2025, ang confidential fund mahigit 10 billion pesos. Billion. O bakit hindi nila ito chine-check? At ano na po ang status ng confidential fund sa iba pang agencies of government na umaabot mahigit 400? Bakit hindi nila chine-check? So kalokohan. Ang confidential fund, natural na may alias. Kaya may Mary Grace Piatos. Dapat nga may Jack Angel Chippy pa. Kasi ang alias ay covered para sa mga intelligence and confidential projects. Natural, hindi yan makikita na pangalan sa Philippine Statistics Authority. Kaso itong ang Kongreso, ang Tuadco, pupuls, hahanapin daw nila ang mga pangalan sa tinatawag na Philippine Statistics Authority. Si Ka Eric mismo naging confidential agent ng gobyerno. At hindi ko ginagamit ang real name ko pag pumirma ako ng confidential projects at confidential intelligence projects. So illegal yun, hindi? Hindi. Kasi may totoong mga tao yan. So bakit ngayon ang ating pagdidiskitahan dahil lamang sa sinasabi nilang confidential fund, ipapa-impeach si Sara Duterte, hindi naman siya ang may malaking kasalanan
at nangungurakot sa pondo ng bayan. Kung hindi ang Marcos Jr. government at ang kanyang kasabwat na sila Martin Romualdez. So dyan palang foul na. Number 2 na punto. Walang findings, ulitin ko, ang Commission on Audit that Sara Duterte committed corruption. Ang lahat ng agencies of government nakakatanggap ng tinatawag na Audit Observation Report or Audit Observation Memorandum. So kung may AOM or AOR, ang ibig sabihin niya, magpaliwanag ka. Pero hindi automatic na ikaw ay nangurakot o guilty sa corruption. Eh sana, ang 1.3 trillion na pondo para sa flood control project na hindi ka makita. Yan ang ino-audit dapat. O sana punta ang travel expenses nila. Noong 2023 na pinakulong kami, 2.3 billion. Yan ang Sinong gumamit niyan? Diba? Sabi ni Ka Eric, 1.8 billion ang travel fund ni Martin Romualdez. Yun pala, 2.3 billion noong 2023. At hinabol nila na bago matapos ang taon, ay pinamudmod nila para maglapat siya. Yan ang dapat i-audit. So bakit si Sara Duterte ang ipapa-impeach? Malinaw pa sa sikat ng araw ang kanilang impeachment ni Sara ay paglilihis sa totoong isyo laban kay BBM at mga kasabwat. Pagtatakip. Sila pagtatakip. Yun ang totoong isyo. Kaya malinaw po na kami pumunta dito para magkaroon Paliwanag. ng pagpapaliwanag sa inyo. Kasi ang inyong viewers, ang inyong mga supporters, Libo-libo na ang mga yan ang makikinig. At ang inyong pagpo-post ng video nyo, Eric, ano masasabi niyo sa naunod na eleksyon? Ito na dapat naman sa 2025. Hindi ba sayang yung pera? Sige. Yung ito pa, printing yung balot. ito pa. Kaya nga, wala kami tiwala sa darating na eleksyon ito. Pagkipaliwanag mo yung siguro. Bakit? Ito na ang hukos-pukos nangyari na. Ha? Nagprinta sila ng baluta. Authentic, genuine, at readable sa ECF, Electronic 6 million Counting ballots. Machines. Iwan ko lang kung 6 million Baka mas malaki. Mas malaki pa yan. 6 million na ang report. Pero alam ko kasi, bakit alam ko? Ako po ay nagiging executive officer ng Foundation for Clean Elections. Tumulong po ako noong araw, noong may dinadaya sa dagdag bawas. Kami po ang nag-research. Naging watchdog kayo. Oo. Kaya nga alam ko ang mga kalukuhan dyan sa pili. Ngayon, umaandar na naman, magiging walang saysay ang eleksyon ngayon. Dahil, anong gawin? Ibibintayan ng mga taga-pili. Wait, kasabwat si Marcos, si BBM, si Lisa, si Martin, ang lahat na dyan kasabwat. Bakit? Dahil gustong ipapanalo ni BBM ang kanyang 12 na mga senatorial candidates. 12-0. Pati mga congressman. Pati mga congressman nila. At yan sila magbabayad din. Kasi pagdating sa sa counting, ang i-discussion, yun ang kasi pipilapan na nila yun eh. Nagdagan kayo sigmen ha. Halimbawa, ang inaamin ng COMELEC na nang lumabas ang unang desisyon ng Korte Suprema na may mga kulang na kandidato na dapat ihabol, pinatigil nila ang early printing. Ilan ang balota na inamin ng COMELEC? 6 million ballots. Ang 6 million ballots nagkakalaga ng 22 pesos per ballot. That's 132 million pesos. No, 132 million pesos na balota. Yun lang ang inamin nila. May punto si Yusik Ben. Paano kung 10 million ballots? Okay? At ito ay pakihawak po yung Oliver. Ayan yung mga bago pa lang dyan. Tapusin ko lang. Subscribe naman dyan. Like. Tapusin ko lang yung sinasabi ko kanina. Paano kung ang 6 million ballots na ito, dahil machine readable, pag sinabing machine readable, pwede mong ipasok sa Ika-count yun. ika-count kasi senador. Ang resulta. Ang resulta, party list, Tiles. pati pababa, pati sa Davao Congressman. election, pwede. Kasi kasama pati ang Davao eh. Basta lahat, Pati mayor. lahat na naka-entry doon na gusto ng pumili, Oo. manalo. Ngayon ito ang problema. Kung susunugin nila in public ang 6 million ballots, parang nagsunog ka ng 132 million pesos. Ngayon, kung i-shred mo o ipapalamon mo sa Pira machine, pa sila. oo. Ngayon ito ang problema. Nasaan ito ngayon? Saan Itong na yun? 6 million earlier printed Oh. na machine
na mga balota Saan? na machine readable. Oo. So, may punto po si Yusek Ben Ranke dyan. Gagamitin na lang. Kaya nga, Oh, Yusek Ben, ito lang po. Kaya nga, nakita ninyo, yung mga survey bayaran nila, tumataas ang rating ng mga kandidato ni BBM. Bakit? Mind conditioning na para itong doon sa panalo nila sa daya. May possibility. Yun. Kaya nga hindi tayo maniniwala na tuwid ang eleksyon na ito. Tuwad. Tuwad. Isang tuwad. Focus, dagdag, bawas para ma-elect, kumilected ang tawag ko doon, i-elect ng kumilik yung mga kandidato ni BBM upang panindigan pa rin nila ang mga kasamaang ginagawa sa administrasyon ito kung hahantong sila sa 2020. Doon, itutuloy nila ang pag-uusig sa mga Duterte. Lahat ng mga kamalian ngayon, ipahid nila sa mga Duterte. Correct. Pag may isyo, malaki, laban sa kanila, EJK Duterte, Impes BP Sara. Mga Pilipino, nabodol na tayo nung pinili natin at binoto ang bangag na presidente na yan. Ngayon, huwag na kayong magpabodol, huwag na tayong magkos. Paalisin natin siya, ngayon na! Marcos, alis dyan! 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 Ikaw ang salot sa bayan! Ikaw ang problema sa bayan! Umalis ka na! Dahil yan ang tadhana ng mga Marcos na magnanakaw, sinungaling, diktador. Yon ang mga Marcos. Huwag na ninyong piliin. Huwag na ninyong pilitin na magpabango pa kayo dahil hindi na yan ma-rewrite ang history. Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Down na! Bakit tayo naririto bago magsimula ang run?